Biggest business mistakes that you should avoid. Episode 11, because you didn't focus on sales. So this video nga pala ay para sa mga baguhan na negosyante or para sa mga nagnenegosyo na ngayon. Tapusin niyo po ang video na ito para malaman niyo po ang mga posible na dahilan bakit nagfi-fail ang mga negosyo or bakit hindi nag-grow ang inyong negosyo. Ang dahil po sa hindi ka nag-focus sa sales. Kung ngayon lang po tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvito at ako ay may mahigit 10 taong kapalpakan, kabiguan at kamalasan sa pagninegosyo. Pero bago ang lahat, kwento muna syempre. So guys, bago nga pala ako magkwento, ipopromote ko muna yung isa kong business which is WorkSmart PH. We provide automations and artificial intelligence para sa mga businesses na gustong mapabilis ang process ng kanilang negosyo. In terms of sales process, email marketing, social media marketing, and we also offer artificial intelligence that will help your business grow. You can reach us through our website, worksmart.ph, and also in our Facebook page, WorkSmartPH. So, paki-search na lang po. Okay, thank you. So, balik na tayo doon sa kwento ko. So, ito na yung kwento. Alam nyo ba mga boss na sa business namin dati na YM not to flat. At first po, I started na yung maliitan lang. Ang ganda kasi ng potential ng product. Tapos nakita ko na yung market niya. Ano talaga, maganda yung market fit sa product. And then, hindi man talaga siya sa target market namin dati. Gusto ko sanang mag-distribution ng business na yon. Ang problema, maliit lang po yung capital ko. Ang ginawa ko doon para makapag-distribute ako ay ginagamit ko yung pre-order. Sa pre-order po, bulk orders talaga yung in-accept ko dati. So, to cut the story short, parang nakuha ko yung loob ng manufacturer talaga. So, ginawa niya ako ngayong partner. So, naging partner niya ako sa business kasi medyo na-known yung product niya nationwide. So, syempre, marami din akong effort doon, especially sa marketing. So, ginawan ko ng website yung business namin and then, in-improve ko lahat, especially sa branding. Ito na ang biggest business mistakes that you should avoid. Episode 11, because you don't focus on sales. Sa pagninegosyo po, it's very important na matutunan natin na magbenta, especially sa mga products and services natin. Sa pagpapatakbo po ng negosyo natin mga boss, marami po yung aspeto na dapat nating aralin. So, isa na dyan ay yung sales. Kung hindi po natin ma-improve ang ating skills sa sales, hindi rin mag-i-improve yung business natin. Or, malaki po ang epekto nito sa ating pagninegosyo. Ano ba ang mga kailangan nating pag-aralan sa sales? So, unang-una guys, is yung target audience natin. So, sa sales po, kailangan po nating malaman ang ating mga target audience, target market. Dahil, kapag alam na po natin ang kanilang mga kailangan, alam po natin ang kanilang mga problema, so doon na po papasok ang negosyo. Kasi kapag mayroong mga problema, then pwede po natin yung bigyan ng solusyon. Ganun po ka-importante na malaman natin first yung target market natin. Dahil connected po yan. If you know your target market, then syempre alam mo yung mga problems nila and then kasunod din yan yung product and services. Magkadugtong yan sila. So pangalawa po is yung tinatawag na sales process. In every business po, meron po yung mga kanya-kanyang sales process. So, paano mo na-capture yung customers mo? Saan ba marami yung customers mo? Sa social media, sa mga groups, sa email marketing, or sa mga events? Doon ka ba nakakakuha ng mga customers? Siyempre, in capturing leads, hindi naman yan binta agad. Parang ano lang yan, nakikipagkaibigan ka pa lang. Sometimes, ang iba gumagamit ng mga calling cards. Yan yung sa mga offline events. Pero sa online, meron pong mga funnels dyan na tinatawag sa website. Sa website sila nag-inquire or sa Facebook page or sa mga Facebook group. So, sa sales process po is una dyan ay yung tinatawag na capture leads. Ano ba yung mga business effort na ginagawa mo para ma-attract mo yung mga customers or yung mga target audience na gusto mong bintahan? Either gumagawa ka ng content, either gumagawa ka ng mga shows, events. Yun yung mga example on how to capture leads. So, pangalawa po, since meron ka nang na-capture na mga leads,
kailangan mo yung alagaan. Sa nurture is dito ka nag-build ng relationship and trust. So, syempre, nandun na yung pakikipagkaibigan. Syempre, you getting to know well your customers. Inaalam mo kung ano yung mga problema nila. And then, syempre, dapat din natin yung bigyan ng solusyon. So, ganun po yung process sa nurture. So, yung pangatlo is yung convert. So, now, meron ka ng na-capture na leads. Meron ka ng nurture na leads. So, yung pangatlong process ay yung kung paano mo siya ma-close or ma-convert. Yan yung approach natin na yan yung pinaka-main goal natin na makabinta din sa kanila. Diba? Since meron ka ng target audience, meron ka ng na-attract na mga customer, continuous yung continuous yung effort mo para ma-nurture mo sila, para makilala palalo yung business mo. Ma-build yung trust nila sa'yo. Okay? So, yung pangatlo is para ma-close mo yung deal or para ma-convert mo sila na bibili sila sa'yo, di ba? Yun yung pangatlo na ano yung effort mo para ma-close mo yung deal. So, yung pang-apat at saka panghuli is to retain customers. So, una, di ba, ina-attract natin yung mga customers. Pangalawa is to build relationship. Pangatlo is to convert them to become our customers. Yung pang-apat naman, ito yung pinaka-the best and then pinaka-importante sa lahat kasi if you know your customer well, kapag nabibigay mo lahat ng gusto nila, napoprovide mo yung gusto nila, so syempre, loyal yan sila sa'yo. So, ang pinaka-aim po natin dyan is to make our customers loyal, make our customers more engaging to us, to make our customers refer us to their friends, to their family. So yan yung pinakamaganda. Yan yung pang-apat. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako na ang salitang sales is a solution. Kung nagagampanan po natin, minamaster natin yung sales, ito po ay magbibigay solusyon sa lahat ng ating mga problema sa pagninegosyo. Kung may problema ka sa tao, kailangan mo lang pala is sales. Kailangan mo lang marami kang sales. Kung may problema ka sa inventory, ganun din. Kung may problema ka sa cash flow, of course, kapag meron kang sales, masusolusyonan yan. Kung problema mo ngayon dahil ikaw pa lahat yung gumagawa from production, from logistic, accounting, gawin mo lang lahat, palakihin mo yung sales mo, i-master mo yung art of selling, lahat ng problema na yan ay masusolusyonan po ng dahil sa sales. Sa mga startup or sa mga baguhan pa lang na entrepreneur, tayo yung pinakaunang sales ng ating business. Wala po tayong choice but to learn and embrace yung process ng sales. So, kailangan po natin yan. The more you are knowledgeable sa sales, the more you are focused din sa sales, the more you are into sales, yan yung magdidikta sa growth ng business mo. Start ka lang muna sa sales. Huwag mo na munang atupagin yung ibang bagay dyan. Nasa sales po lahat yung solusyon sa problema natin sa pagninegosyo. Tulungan mo yung sarili mo. Matuto ka kung paano mag-handle ng clients, kung paano magbenta. Yan po ang magsusolusyon sa lahat ng problema mo sa iyong negosyo. So, yun lang po muna mga boss. Thank you again for watching. Yun nga pala, in our next episode, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba. Baka meron kayong masuggest na topic na pwede natin pag-usapan about biggest business mistakes that you should avoid. So, sana makakomment kayo, makaparticipate kayo para po yan sa episode 12 natin. Yun lang po muna mga boss, and always remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!